Ayan, good day na muli mga boss. Toyota Fortuner nga pala yun ito. At trabaho nito mga boss sa PMS. Kaka-change oil lang at napalitan na rin fuel filter. At ito, may dala-dala na siyang brake pads mga boss sa kapat likod. Ayan. Kaya magpapalit tayo ng brake pads ngayon mga boss. Although makapal pa naman yan mga boss. Kaso, wala. Yan yung gusto ng customer. May mga pyesa na rin. At ito, nasa halos kalahati pa to mga boss. Pero alanganin na rin Lalo na pinaglalayo niya. Kaya yan, papalitan na natin. Ayan. Kung may ganito kayong sasakyan mga boss at gusto nyo magpalit ng brake pads, mag-DIY ito. Panoorin nyo para sa inyo to mga boss. Ayan, unang step mga boss, tatanggalin lang natin yung mga pin na yan, yung mga lock. Tatanggalin lang natin yung lock na yan. Madali lang naman yan, gamit ng cutter. Ayan, masisikwat nyo na yan mga boss. At pag natanggal nyo na yung lock, syempre naman, sabay na natin yung pin na yan, sliding pin na yan mga boss. Ito yung tactics dito mga boss. Kumuha kayo ng Philip na medyo payat. Ayan, tusukin nyo lang yan mga boss, diretso. Ayan, matatanggal nyo na yung pin na yan. Ayan, diretso lang. Ayan. At sa plate na yan mga boss, ingat lang kayo dahil yan, pumipitik yan mga boss. Baka matamaan yung mukha nyo. Huwag yung kanong tatapat sa caliper mga boss, matatamaan. Mapipitik kayo. At pag natanggal nyo na yung mga pin at plate mga boss, ayan, pwede nyo na sikwatin yan mga boss. Ito, kinaibahan nito sa mga ordinaryong caliper mga boss. Ito hindi na kailangan ng pang-press ng piston. Kaya na lang ginagamit namin dito mga boss. Sikwat lang yan mga boss. Ayan. Hindi kagaya ng iba, may gagamitan mo pa ng pang-press ng piston. Ito, kaya lang, gamit ng brake pads na luma. Ayan. Sikwatin nyo lang yung ilalim itaas mga boss. Para yan, pumasok yung piston. Kasi gawa ng makapal na yung brake pads mga boss. Ayan. Kaya kailangan na natin i-press yan. Ayan, pag di nakuha sa pagsabay nyo mga boss. Ayan. Dahil yan, minsan namumuisit yan Pag pinress mo yung lalim, angat naman yan sa taas. Kaya sabay mo na lang. Tapos pagkatapos ma-press, syempre, linisin natin mga nahulog na kalawang at mga boss. Pero ibaba, ayan, tanggalin natin yan. Ito yung pads siya mga boss, Bendix type na yan. At yan, ganyan kakapal yan mga boss. At yan, ito na yung mga pads niya mga boss. Yung mga plate na nakikita nyo dyan sa brake pads mga boss, yan. Yan yung ipang lilikod natin mga boss. Purpose nun mga boss, para yan, indicator yun mga boss. Para pag numimbis na, kikis-kis yun mga boss. Yan, may tayo. May indicator tayo na pag kumikis-kis na, manipis na yung pads natin. Ayan, pahiran lang natin ng grasa yan mga boss. At yung sinasabi ko may indicator mga boss, yan yung sa likod. Ayan. Tapos sa harapan nyo walang indicator. Yan lang Makakapagpalit na kayo ng brake pads kung ganito yung sasakyan nyo. Ito, sundan nyo lang to mga boss. At syempre, ilalagay na natin yan. Ihanda natin yung mga pin. Unahin natin yung sa taas mga boss. May nakapahok yung plate na yan mga boss. Ayan, ipasok nyo lang dyan. At sa ilalim naman mga boss. Ayan. Papakita ko, dapat nakaswak yan mga boss. Ayan. Iswak natin dyan. Yan, yung plate na yan. Ayan, i-push nyo lang yan mga boss. Ayan, mapapasok nyo na yan. Ayan, swabing-swabe yan. Ayan, at pag napasok nyo na yung dalawang pin mga boss, ayan, lagyan na natin yung cutter pin niya mga boss. Ayan. Huwag nyo kakalimutan yan mga boss. Malaking bagay yan. Dahil pag yan nahulog o hindi nalagay na maayos, may posibilidad na makakalas yung mga boss, mga pin. Matatanggalan ng brake yung customer. Kaya make sure natin na nakalagay yan. At yun lang po mga boss. Sana po nakatulong. Salamat po. Ingat po kayo.